Panibagong video na naman. So, itong video na to bro is seryosong usapan to. And itong topic na ito is tungkol sa journey ko. At hindi lang basta to sa journey ng semen retention, journey ng addiction recovery ko. And I just want to say na meron din akong topic at meron din akong mas na-realize dito sa buong buhay ko. And konektado to sa addiction ko mga bro. So, mainit yung panahon ngayon. Well, usually mga bro, I just want to say about this addiction. About this situation sa addiction recovery ko. Ang masasabi ko dito is, I keep on struggling. Yes, I keep on struggling pa rin mga bro. Pero hindi ibig sabihin na palagi akong nagre-relapse about this journey. O palagi akong naglalabas, palagi akong nanonood ng porn, o madalasan yung panonood ng corn at yung paglalabas. Meaning to say dito is, meron pa ding mga urges, meron pa ding mga temptation, meron pa ding mga spirito ng temptation o tukso na gusto akong bumalik sa ganyang habit. Meron akong temptation na manood ng porn. Meron akong temptation na maglalabas na naman ulit. And I know that's usually, kaya nga sinabi ko na I'm still struggling pa rin. Struggle pa rin, pero ngayon sa situation ko is better streaks. In streak ako mga bro. Hindi ko na alam kung ilang days na ako. Usually hindi na ako nagka-count Hindi na ako nagka-count sa journey ko sa NoFap o semen retention. I know, marami din akong sudden realization dito about this journey. Kaya nga, I just want to say na hindi ibig sabihin na itong journey na to is hindi na to katulad ng dati. Nung nagsimula na ako ng NoFap, hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad ng dati na in a way sa pagpipigil. Like probably nagpo-focus ako sa streaks, hindi sa progress. I know usually sa streaks kapag ikaw ay nagsimula ng NoFap journey mo. And I know usually kung ikaw yung tipo na tao na nagsisimula ka pa, or siguro probably na-click mo tong video na to, I know usually it doesn't matter para sa iba. It doesn't matter to para sa iba is it doesn't matter din nito na kakaunti lang yung mga nag-review dito about this channel o yung nag-visit dito sa channel na ito. Well, I know usually hindi naman ako consistent na nag-upload dito. Okay. So balik tayo sa topic mga bro. Yes, sinabi ko yon na I keep struggling kahit in streak na ako. Sinabi ko yon mga bro dahil mas na-realize ko sa sarili ko na I just want to being humble. I just want to being humble to my journey. Dahil yung mga panahon na in streak ako, probably sa sobrang mayabang ako. That's the truth. Sobrang mayabang ako sa streak ko. Sobrang mayabang ako sa semen retention. Yung feeling probably superior, like feeling mo na alam mo na lahat yung nasa semen retention. At especially, hindi mo na kailangan ng tulong ng iba dahil in streak ka na. And that's the reason why once na ginawa ko yun mga bro is, ang nangyari sa akin is, it can leads me to relapse. It can leads me to karma. Because that is usually sinasarili ko lang yung journey ko. I know, that's the reason why yan yung matatawag as sa pagiging pride. Well, nung ginawa ko yung kayabangan na yon, malamang sa malamang, ang taas ng pride ko nun. Sobrang mayabang ako. Ang taas ng pride ko. And that is usually probably nangyari na yan sa'yo kapag ikaw ay matagal ka na sa semen retention journey. I know this, yung sinasabi ko dito is malamang sa malamang relatable ka dito. Because once na matagal ka na dito sa journey na to, I know usually hindi ka na nagiging confident, hindi ka na nagiging masaya about this journey kapag in streak ka na. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka palaging nagiging masaya o hindi ka palaging nagiging masaya, or siguro probably siguro
nakadepende pa rin yan sa sitwasyon mo kung gusto mo maging masaya. Lahat tayo mga bro, kapag ikaw gumagawa ng action about sa journey mo, kapag in-strict ka na sa journey mo, malamang sa malamang mawawala yung pagiging masaya mo kapag nasa in-strict ka. That's why yun yung mayroong unong benefits about sa pagpipigil, about sa nofap, about sa pagkikwit mo ng hobby na yon. Kapag nasa in-strict ka na, probably it doesn't matter kung mataas ba yung streak mo o siguro mababa ba yung streak mo, siguro probably sa 7 days lang. Because you grateful yourself Nagiging grateful ka sa sarili mo about for streak. Dahil yan lang yung pinagmamayabang mo. Yan lang yung pinagyayabang mo sa buong buhay mo na nagka-streak ka, meron kang alam sa nofap, at yung iba dito siguro probably in a neighborhood mo is walang alam about that kind of quitting addiction. That's a reason why probably nagiging mayabang tayo dahil ang pagiging mayabang o ang pagiging pride is, I believe is nanggaling yan sa confidence natin. In my thought, nanggaling yan sa confidence natin. At once na nagiging confident tayo sa sarili natin o palagi tayong nagiging confident is doon pupunta tayo sa pagiging overconfident natin. Okay? Kung hindi mo alam kung ano yung pride talaga, ano ba yung ibig sabihin dito yung pride? Yung pagiging mayabang. Bibigay ako ng halimbawa dito. Ang pride bro is, it means you valuing yourself too much. Okay? You're loving yourself too much. And also, hindi mo kinakailangan ng tulong ng iba. Hindi mo kailangan ng tulong ng iba o kahit sino mang tao. And you can think and you can expect kapag hihingi ka ng tulong sa kanila, probably sa isipan mo is magiging weak ka na tao. And that is usually pride mga bro. So yung pagiging pride mo is worst sin ever in the Bible mga bro. I know usually kung alam mo yung 7 deadly sins, I know usually nag-e-expect ka sa sarili mo na yung lust is the worst sin mga bro. I know usually yan yung naiisip ko nung hindi ko pa alam na pride pala yung worst sin sa isang tao, sa Bible, sa religion. Na-realize ko doon na once na nagiging mayabang ako, or hindi lang basta sa journey, kundi sa buong buhay ko, malamang sa malamang babalikan ka ng karma. Ilang beses na yan nangyari sa akin. And that's the reason why pride talaga yung worst sin ever. And a lot of people na sinasabi na lust is the final boss o final sin to defeat. Kung inaakala mo, ini-expect mo sa sarili mo na lust talaga yung final sin to defeat, malamang sa malamang nagkakamali ka. That is usually makikita natin nung merong nag-advise sa atin na kailangan natin i-lower natin yung pride natin. Kailangan natin kainin yung pride natin. Because nasa isipan ko, nasa isipan mo rin, nasa isipan natin, malamang sa malamang kapag humihingi ka ng tulong sa iba, malamang sa malamang ang tingin mo sa sarili mo is isa kang mahinang nilalang, isa kang mahinang tao. And that is usually nagiging normal na yan dito sa mundo. Nagiging weak kapag humingi ka ng tulong sa iba. So ako sa totoo lang, lumaki ako sa kayabangan. Hindi ako lumaki sa pagiging mapagkumbaba sa sarili. Lumaki ako sa kayabangan. Kung meron akong nakitang isang bagay na wala sa iba, na wala sa ibang tao, malamang sa malamang nagiging mayabang ako. Kung meron akong na-develop na isang knowledge, siguro probably meron akong na-develop na isang knowledge lang, malamang sa malamang hindi ko to pag-share sa iba. Kung meron akong na-develop na isang technique para sa buhay ko na mag-improve, hindi ko sinishare ito sa iba. At siguro probably kung meron akong isang tips na na-discover ko dito about for quitting porn, about for quitting my addiction, hindi ko sinishare sa inyo. And that is the reason why inaamin ko sa inyo mga bro, lumaki ako sa pagiging prideful. At usually na-experience ko na yon na nasabihan ng pamilya ko na nagiging selfish ako masyado.
That's the reason why nagiging selfish ako sa mga bagay-bagay. Hindi ako hilig na mapagbigay sa kapwa-tao. Pero hilig akong rumispeto. Yung mga bagay na nandito sa buhay ko, yung mga bagay na pinaghirapan ko, malamang sa malamang hindi ko binibigay yon. Dahil I know usually merong dahilan na yon dahil pinaghirapan mo yung bagay na yon. Maraming nagsabi sa akin na nagiging selfish ako. Nagiging selfish ako sa sarili ko. I know, aminado naman ako sa sarili ko na nagiging selfish ako. Nagiging mayabang. At I know usually yan yung mga realization about this. Yan yung mga realization ko about this pride, yung pagiging mayabang. Kaya nga ikaw, bro, kung ikaw yung tipo na tao na nagiging mayabang ka, overconfident ka masyado, minamahal mo yung sarili mo ng sobra, hindi mo kinakailangan ng tulong ng iba, malamang sa malamang, baguhin mo yung perspective mo. Dahil once na hindi mo babago yung perspective mo, malamang sa malamang, you're being slave about that. Kulong ka sa sistema ng buhay mo. Once na in-apply mo yan sa sarili mo, hindi ka magiging walang improvement na makikita sa'yo, walang resulta, walang ROI na makikita sa'yo sa buong buhay mo. At I know usually itong pagiging prideful ko, masasabi ko sa sarili ko na minamaster ko pa to. I take on progress about this pagiging prideful to pagiging humble. Usually, masasabi ko dito, in my opinion, mahirap talaga to. Mahirap talaga to dahil lumaki ako sa mga toxic families. Lumaki ako sa mga taong nakakapalibot sa akin, yung mga toxic na tao na nakakapalibot sa akin na hindi mapagkakatiwalaan. Lumaki din ako sa mga taong hindi same ng mindset ko. Hindi same ng mindset ko. Probably puro na lang bisyo, puro na lang focus sa mga tao at hindi sa pangarap nila. Mahirap to na magiging humble. Sa pagiging humble sa sarili ko dahil minamaster ko talaga to. Minamaster ko talaga. Dahil because ang pagiging mayabang is hindi tutunay na nadadala ko sa sarili ko. That's the reason why ang pagiging humble talaga. Well, I know usually yung pagiging humble sa buong buhay ko, never ko yan na-experience eh. And I know nagsisimula pa din ako to start a new perspective, to change my perspective in a humble way. Pero I know, mas mahirap pa doon. Wait lang. Ano bang tao dito? Yes, mas mahirap ngayon. Dahil I know nagsisimula pa ako about this being in a humble way. Gusto ko pa yan ma-master. Gusto ko pa yan ma-apply sa buong buhay ko. I know usually for this pagiging pride is nagre-relapse ako sa pagiging pride ko. Sa pagiging pride mindset. Nagre-relapse pa din ako. Bumabalik pa din ako sa pagiging arrogante. Sa pagiging pride. Sa pagiging mayabang sa buhay ko. And I know yung pagiging humble hindi ko pa na-experience yun. Marami din akong mga advice na pinapanood about for being humble way, kung paano i-apply in a humble way kasama yung Diyos, kasama yung Panginoon, kasama yung higher power being dito sa mundo na to. And I hope this work to para sa akin sa journey ko. Dito nagtatapos yung video natin mga bro. And I know usually yan yung video na yon. Sinishare ko yung experience ko sa pride. Sinishare ko yung thoughts ko about sa pride, yung important lesson about sa pride, yung realization ko about sa pride. And I just want to i-apply pa rin yung pagiging humble way. I want to try my best sa aking semen retention o NoFap journey, sa journey ko dito sa buhay ko, sa addiction journey ko. So kung nagustuhan mo tong video na to mga bro, like, comment, share, subscribe mga bro. So pero bago tayo magtapos, meron akong importanteng sasabihin sa inyo mga bro. So well, itong YouTube channel ito, marami pa akong mga videos na kailangan kong i-upload sa inyo. And that is usually na I just want to try myself na kailangan consistent ako na maka-upload dito sa mga videos. So yung mga importanteng videos about this. Dahil yung mga importanteng videos na to is tungkol sa mga techniques, mga tips about sa NoFap semen retention. Techniques na paano ko i-handle yung urge,
paano ako mananalo sa Urge. At meron din akong mga courses about mga tutorials kung paano i-block yung mga website, yung mga adult website, o paano o paano hindi ka na maka-access sa kahit anumang porn website. Yung mga access way na mga porn website, manood ka ng porn. So, that's my attention. That's important na sinasabi ko dito. Yan yung mga importanteng sinasabi ko dito. I hope na consistent ako mag-upload dito at ini-expand ko pa more videos na in-upload ko dito sa channel ito. So, kailangan mong mag-subscribe. Kailangan mong mag-antay dito sa mga more videos pa. So, dyan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. Salamat sa panonood, sa pakikinig niyo dito sa mga experiences ko. Yung sinishare ko dito mga experiences about this topic na ito. So, yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. Stay safe. Bye. Peace.